Kapeng may kabuluhan, ang wikang Filipino at pagkakilanlan ng mga Filipino. Sa kapihan ng kasaysayan, ating sisiyasatin ang kahalagahan ng wikang Filipino sa pagbuo ng ating pambansang identidad. Sabay natin tuklasin ang pinagmulan ng ating wikang pambansa, ang mga batas at pag-unlad nito, at ang patuloy na papel nito sa pagpapalakas ng ating kultura at pagkakaisa. Sa pamamagitan ng mga kwentong nakapaloob sa ating wika, ating binibigyang buhay ang ating pagiging Pilipino. Magandang araw po sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa Kapihang May Kabuluhan, ang podcast na naglalayong talakayin ang mga halagang usapin na nakakaapekto sa ating buhay. Bago tayo dumako sa ating itatalakay, ay magpapakilala muna kami ng aking katambal na si... Ako si Faye, ang inyong paboritong chingkikay. At ako naman si Jobel, ang inyong dalagang Pilipina, Ngayong araw, ating tuklasin ang kahalagahan ng ating wikang Filipino sa pagkakakilanlan ng bawat Pilipino. At kasama natin ngayon ang apat na espesyal na panauhi na magbabahagi ng kanilang mga pananaw at karanasan tungkol sa wikang Filipino. Magandang araw po. Ako po si Raika Pauline Feria, isang Filipino historian at kasalukuyang nagtuturo sa Universidad ng Pilipinas. Ikinagagala ko pong maging bahagi ng podcast na ito upang makapagbigay ng kaalaman ukol sa ating wikang pambansa. Magandang araw sa inyong lahat. Ako naman po si Mary Charlotte Gacosa at kasama ko ngayon ang mga kahistoryan ko at masaya po kaming lahat na makasama sa Kapehang May Kabuluhan at maibahagi ang aming mga saloobin at kaalaman tungkol sa ating wika. Magandang araw sa ating magagandang tagapagpahayag at sa aking mga kasamang kahistoryan. Ako nga pala si Juliana Gela. At nagagalak po kaming makipag-usap tungkol sa kahalagahan ng paggamit ng wikang Filipino at ang kasaysayan nito. Magandang araw sa inyong lahat. Ako ay si Laura Martin Crashab, isang kapwa historian, at ang wika natin ay ang simbolo ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino at mahalaga na ang pagpapanatili nito. Ikinagagalak po namin maging parte ng podcast na ito. Tama nga po, no? Napakahalaga nga po ng wikang Filipino at ang pagpapanatili ng kaalaman tungkol sa kasaysayan nito. Makikita ito sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Ano po ba ang mga natatanging katangian ng ating wika na nagpapakilala sa atin bilang mga Pilipino? Ang wikang Filipino ay naglalaman ng ating kasaysayan, kultura at mga paniniwala. Mula sa ating mga alamat at epiko na naging parte ng ating pagkabata hanggang sa ating mga awit at tula, ang wika natin ay nagpapakita ng ating pagiging malikhain at mayaman sa kultura. At sa paglipas ng panahon, parang mas lalong lumalakas ang papel ng wikang Filipino, no? Meron po bang mga batas na nagpapatupad sa paggamit nito sa ating bansa? Oo naman, noong 1937 taon, ipinahayag ng ang wikang pambansa ay batay sa Tagalog sa kautosang tanggaganap bilang 137 habang noong 1987 taon naman sa pamamagitan ng Sanligang Batas sa Artikulo 14, Section 6 hanggang 9, ang Filipino ang naging wikang pambansa ng Pilipinas na idiniklara ng ating Pangulong Cory Aquino. Napakahalaga nga po pala ng mga batas na ito sa pagpapahalaga at pagpapalaganap ng ating wika, no? Pero paano po ba natin mas mapapaunlad ang kakayahan natin sa paggamit ng wikang Filipino? Maraming paraan upang mapabuti ang ating komunikasyon sa wikang Filipino. Maaari tayong magbasa ng mga aklat, manood ng mga palabas at makipag-usap sa ating mga kapwa Pilipino. Aking karanasan naman, ang pakikipag-usap sa mga matanda ay nakatulong sa akin tuto ng iba't ibang salita at ekspresyon sa wikang Filipino. Tama kayo dyan. Sa pamamagitan ng paggamit ng wikang Filipino ay mas lalo nating napagpapayaman ang ating sariling kultura. Ito ang nagsisilbing daluyan ng mga akdang panitikan, sining at iba pang anyo ng kultura na nagpapakita ng yaman ng tradisyon at kasaysayan ng bansa. Kaya sa pamamagitan nito, naipapahayag ang mga karanasan at pananaw ng mga Pilipino na bahagi na ng pambansang identidad. Kailangan din nating bigyang halaga ang mga taong tagapanguna sa pagtatag ng ating wikang pambansa. Kilala niyo ba kung sino ang tinaguriang ama ng wikang pambansa?
Siyempre naman, si Manuel L. Quezon yan, di ba? At kung tama ang pagkakatanda ko, base sa Batas Commonwealth bilang 184, Tagalog ang pinagbatayan ng ating wika noong 1936. Oo nga pala, noong 1959 na taon, lamang ito tinawag bilang Pilipino sa pangunguna ni Jose Romero upang maging inklusibo sa iba't ibang mga dialektong ginagamit sa bansa at lubos mapalawak ang pagkakakilanlan ng Pilipinas. Pero noong taong 1987, naman naging opisyal ang Filipino bilang ating wikang pambansa sa termino ni Presidente Corazon Aquino. Alam nyo ba, nalilito pa ako dati sa pagkakaiba ng Pilipino at Filipino. Ayun pala, ang Pilipino ay mga mamamayang inanganak at lumaki sa Pilipinas, habang ang Filipino naman ay ang wika nating kinagisnan. Ako rin! Buti na lang natalakay rin natin ito dahil sigurado akong may mga tagapagpakinig tayong pareho ang karanasan sa atin. Mukhang maalam talaga kayo sa kasaysayan ng ating wikang pambansa. Kung nakaabot naman ang ating mga tagapakinig dito, nakakatuwa naman malaman na marami pa sa inyo ang interesado upang mapalalim ang sariling kaalaman ukol sa ating wika. Ngayon naman ay dumako naman tayo sa epekto ng iba't ibang bansa na sumakop sa atin. May mga masasabi po ba kayo ukol dito? Sa tingin ko, malaki ang naging epekto ng kolonisasyon sa ating pangkasalukuyang wika. Halimbawa na lamang ay mga salitang hiram na nagmula sa Espanyol, katulad ng kalye at kutsilyo. Akalain mo yon 333 taon tayong sinakop, kaya hindi nakakapagtaka na naging bahagi na rin ang dayuhang wika sa kabuuan ng wikang Filipino. Ngunit nakakalungkot ang dahil dito ay naging madalang na lamang ang paggamit natin ng baybayin hanggang sa punto na hindi na ito napaunlad upang maibahagi sa mga susunod na henerasyon. At dahil dyan, ang mga praile ay bumuo ng mga diksyonaryo at aklat na tumatalakay sa gramatika, katekismo at kumpensyonal upang mas mapabilis ang kanilang pag-aaral ng wikang katutubo. Dagdag ko lamang sa panahon din na ito napalitan ang alibatan ng alpabetong Romano na binubuo ng 29 na titik. Dito rin sumibol ang mga propagandista kung saan namulat ang mga nakabayang damdamin ng mga Pilipino sa pamumuno ni Jose Rizal, Marcelo del Pilar, Antonio Luna at Graciano Lopez Jaena, kung saan ginamit nila ang wikang Tagalog sa pagsulat sa mga pahayagan ng mga akdang pampanitikan. Noong panahon naman ng pananakop ng mga Amerikano, naging laganap ang paggamit ng wikang Ingles. Naging malaki ang impluwensya nila sa pagbuo ng identidad ng Pilipinas dahil hanggang ngayon ay tinatangkilik natin ang wikang Ingles bilang isa sa wikang ginagamit natin sa pang-araw-araw. Ang wikang Ingles ay naging laganap sa panahong ito sapagkat ito ay naging wikang pangturo sa mga paaralan sa rekomendasyon ng Komisyong Sherman noong ika-4 ng Marso 1879 na taon, habang ang wikang rehiyonal ay ginagamit lamang pantulong. Grabe, parang nakakamangha lamang isipin na sa kabila ng maraming taon na nasa ilalim tayo ng kolonisasyon, hindi ito hadlang upang mahanap ng ating bansa ang ating sariling identidad. Oo, no? Kung tutusin ay kasalukuyan pa rin natin itong pinagyayaman. Katulad na lamang ng muling pagpapakilala ng baybayin sa mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng Panukalang Batas 1020 noong taong 2018 na may layuning promosyon, proteksyon, preserbasyon at konserbasyon. Ngayon naman ay ating talakayin ang panahon ng Commonwealth hanggang sa kasalukuyang panahon. Sa ating mga guests, ano nga ba ang mga hakbang na ginawa ng ating pamahalaan sa pagtukoy at pagpapaunlad ng ating wikang pambansa? Sa panahon ng Commonwealth, nagkaroon na ng hakbang ang Kongreso patungo sa pagkakaroon ng wikang pambansa na nakabatay sa isang wikang katutubo na umiiral sa bansa. Ito ay nakasaad sa Artikulo 14, ikatlong seksyon ng Saligang Batas taong 1935. Dito nabuo ang SWP o Surian ng Wikang Pambansa na dulot ng Batas Commonwealth bilang 184.
Ang mga lupon ng SWP ay nagsagawa ng pag-aaral at dito ay kanilang inirekomenda at naaprubahan na sa wikang Tagalog ibatay ang wikang pambansa. Dito na rin nagsimula ang paggamit ng wikang pambansa bilang opisyal na wikang panturo sa mga paaralan. Alam niyo ba, upang mas mabigyan halaga ang ating sariling pagkakakilanlan, nilagdaan ni Pangulong Ramon Magsaysay ang proklamasyon bilang 12 na nagpapahayag ng pagdiriwang ng Linggo ng Wika. Samantalang pagkatapos ng mahigit isang taon, nilagdaan naman ni Pangulong Magsaysay ang proklamasyon bilang 186 upang ilipat ang Linggo ng Wika mula sa ika-13 hanggang ika-19 ng Agosto bilang paggunita sa kaarawan ni Manuel L. Quezon. Noong taong 1987 naman, pinatibay ang bagong konstitusyon ng Pilipinas. Ang dating tawag sa wika na Pilipino ay napalitan na ng Filipino bilang wikang pambansa. Nang panahong ito, inilathala ni Pangulong Cory Aquino ang kautosang tagapagpaganap bilang 112 kung saan ipinailalim ang SWP sa kagawaran ng edukasyon, kultura at esports. Nito na rin nabago ang pangalan ng Surian ng Wikang Pambansa at naging Linaangan ng mga Wika ng Pilipinas. Noong taong 2001, ipinalabas ng Komisyon ng Wikang Filipino ang rebisyon sa alpabeto at patnubay sa spelling ng Wikang Filipino sa kautosang pangkagawaran bilang 45. Walang pagbabagong naganap sa alpabeto, ngunit may mga tuntuning binago hinggil sa paggamit ng 8 dagdag na letra. Naglabas naman ng kagawaran ng edukasyon noong 2009 na taon ng ordinansa bilang 74 na naglalathala ng paggamit ng inang wikang elementarya at multilingual language. Dagdag dito, naglalabas din sila ng kautosang pangkagawaran bilang 34 simula noong 2013 taon ng tagliyang ortografiya pambansa na binubuo ng Komisyon sa Wikang Filipino. Alam nyo, sa tingin ko ay kailangan natin bigyan ng pagpapahalaga ang ating wika. Oo, mahalaga na tayo ay may kaalaman sa wikang banyagang Ingles sapagkat ito ay makatutulong sa ating pakikipag-ugnayan sa ibang bansa. Ngunit, ang henerasyon kasi natin ngayon at ang kasunod pang mga henerasyon ay masyado nang nakasalalay sa paggamit ng wikang Ingles na unti-unti nang nawawala ang pagkamatatas natin sa ating sariling wika. Sang-ayon ako dyan, Jobel. Kaya sa ating mga tagapakinig, inaanyayahan ko kayong patuloy na matuto at tuturuan ang mga kabataan sa ating wika. Sa kasalukuyan kasi, dahil sa pag-usbong ng social media at internet, parang mas higit na namumulat ang mga kabataan sa libangan na nalalamangan ng wikang Ingles. Ang pagtuturo ng wika ay nakasentro sa spelling, pagbasa, pagsulat, pagsasalita at gramatika. Ayon sa Komisyon sa Wikang Filipino, ang Pilipino ay isang buhay ng wika na patuloy na nililinang sa pamamagitan ng panghihiram mula sa iba't ibang wika sa Pilipinas at ibang bansa. Bilang wikang pambansa, ito ay dapat gamitin sa iba't ibang larangan kabilang ang akademiko at pananaliks. Sa tradisyonal na paraan ng pagtuturo, inuuna ang pagsasaulo ng impormasyon sa halip na iparana sa mag-aaral ang kabuuan ng akda. Mahalaga ang aktibong partisipasyon ng mga mag-aaral sa pagtalakay upang magkaroon sila ng malalim na pagpapahalaga sa panitikan. Dapat ding gumanap ang guro ng iba't ibang papel upang mapanatili ang interes ng mga estudyante sa panitikan. Sa episodyong ito, napag-usapan natin ang kasaysayan ng wikang Filipino, ang mga batas na nagpatupad nito at ang kalagahan nito sa pagbuo ng ating pambansang identidad. Naway patuloy nating mahalin at gamitin ang ating wikang Filipino dahil ito ang nagpapakilala sa ating pagiging Pilipino. Nais naman naming magpasalamatan ng 4 na panauhin at ang kanilang mga makabuluhang kaalaman na ibinahagi sa podcast na ito. Salamat po sa inyong pakikinig sa Kapihang May Kabuluhan at sa pagsama sa amin sa isang makulay na paglalakbay sa kasaysayan ng ating wikang pambansa. Naway mas lalo pa nating pahalagahan at pagyamanin ang ating wika. Huwag kalimutang ibahagi ang podcast na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Hanggang sa muli, paalam!